Kung matibay at malakas ang committee report na ito, bakit kailangan mangako di umano ng pabuya tulad ng pera, dagdag allowances at release ng projects sa mga boboto ng yes at mananakot na hindi i-release ang mga projects at baka kakasuhan daw ang mga boboto ng no. Sa lahat ng boboto ng yes, ito daw, reportedly, ang gantimpalang kanilang matatanggap. 20 million cash incentives, 5 million additional MOOE, and 200 million additional projects. Kung totoo man ito, sa cash incentive pa lang at additional MOOE, at kung 200 plus ang bumoto ng yes, ay halos 6.3 billion pesos na ang gagastusin para lang iparating sa Senado ang articles of impeachment. At tahimik pa din ang Kamara sa trilyong pisong flood control scam. Tapos galit na galit tayo at nag-iingay pagdating naman sa 125 million at 600 million confidential funds ni VP Sara na wala namang direktang ebidensyang ibinulsa niya ito. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Paulo Marcoleta of Sugat Party List to explain his vote. Honorable Paulo Henry Marcoleta, Party List Sagip, is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, esteemed colleagues. I vote no to the committee report recommending the impeachment of Vice President Sara Duterte. I will not vote in favor of a committee report that is a product of a flawed deliberative process. Let me be clear. This vote is not a vote against accountability. This is a vote for constitutional discipline. Impeachment is the gravest political remedy under our Constitution. It cannot rest on shortcuts, spectacle, or evidence gathered through a process that looks less like a constitutional proceeding and more like a fishing expedition. The vulnerability of this entire process is plain. The committee conducted hearings when both houses of Congress were not in session. That alone raises serious questions on authority, timing, and regularity. Then, instead of remaining with the verified complaints and their attachments, the committee gathered new evidence, expanded the theory of the case, and built allegations beyond what the respondent was originally required to answer. Hindi pwede na magsimula tayo sa isang complaint, tapos habang tumatakbo ang hearing, palalawakin natin ang kaso hanggang maging ibang kaso na ito. Due process is not a technicality. It is the constitutional shield of every Filipino, including those we dislike, those we oppose, and those we fear politically. I am especially troubled by the Anti-Money Laundering Council disclosures. Section 8-A of the amended Anti-Money Laundering Act protects the information received or processed by the Council. If confidential financial intelligence reached this committee through a legally defective route, then we are being asked to rely on fruits of a poisonous tree. Isa pa, kung matibay at malakas ang committee report na ito, bakit kailangan mangako di umano ng pabuya tulad ng pera, dagdag allowances, at release ng projects sa mga boboto ng yes at mananakot na hindi i-release ang mga projects at baka kakasuhan daw ang mga boboto ng no. Sa lahat ng boboto ng yes, ito daw, reportedly, ang gantimpalang kanilang matatanggap. 20 million cash incentives, 5 million additional MOOE, and 200 million additional projects. Kung totoo man ito, sa cash incentive pa lang at additional MOOE, at kung 200 plus ang bumoto ng yes, ay halos 6.3 billion pesos na ang gagastusin para lang iparating sa Senado ang articles of impeachment. At tahimik pa din ang Kamara sa trilyong pisong flood control scam. Tapos galit na galit tayo at nag-iingay pagdating naman sa 125 million at 600 million confidential funds ni VP Sara na wala namang direktang ebidensyang ibinulsa niya ito. Kung buhay lang si General Luna sa kanyang karakter sa pelikula, baka nasigawan kayo. Anong klaseng kahipokrituhan ito?
this impeachment process is not really for accountability. Far from it. This is an elimination of a formidable political rival using a whole-of-government approach. Ginagamit ang buong puwersa ng gobyerno, gumugugol ng bilyong-bilyong piso ang pera ng taong bayan para gapitin, alisin sa pwesto ang taong takot na takot kayong maging presidente. Ano ba ang kinakatakot niyo? Ang laki siguro ng kasalanan ninyo sa mamamayang Pilipino. On the Vice President's outburst, of course, public officials should speak with care, but we must be equally careful not to convert political speech, even harsh, angry, or offensive speech, into an impeachable offense without proving intent, operational reality, and constitutional gravity. To end my speech, Mr. Speaker, hindi sapat ang sinabi ng Vice President Sara para mapawalang bisa ang pagkakuha niya ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Tatanggalin natin ang mandato mula sa 32,208,417 na sambay ng Pilipino na nagtiwala at patuloy na nagtitiwala kay Vice President Sara. For these reasons, Mr. Speaker, I vote no. Impeachment must be strong enough to survive the Senate, the courts, and our history. This one is not. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader.